Ramdam niya na dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang mapipilitan, talagang mauoblo o pagbabayarin siya nung 24 billion nga ho. Ano sabi ng Department of Energy, matagal na tong pinapadala ng notice. 'Di ba? Matagal nang pinapadalhan ng notice yan, mga kababayan. So ngayon, ako, lagot ako kasi gobyerno ni Bongbong Marcos hindi lang pinapalagpas to, hindi kagaya nung kay Duterte pinapalagpas. Hanap nga ako ng issue na maipantatakip ko. Eto, Cabral Files. Eto, meron text message si Bongbong Marcos. Yun naman po talaga yan eh. Para magmuka at merong mga kumampi sa kanya, hanap issue. Kunyari, hero ang bata. District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Leviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Nandiyan ka, nakaharap ka, tapos biglang sasabihin mo, it's better na si Congressman Leviste ang magpakita nung text message na yon. Gago din ba kayo? Ginagago nyo ba yung mga Pilipino? Umarap ka dyan. Diba? Meron ka sinasabi na merong mga text message. Dapat ikaw na magpakita. Sir, uy, Tinyo, tinatanong kita. No? Gago ka ba? Nandiyan na si Rivers. Recycle issue buong year 2026 ang lagi nating madidinig sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Babalik pa ho yung mga yan doon sa mga pulburon video. Paiikot-ikutin pa po nila yan. Tapos ngayon tuturo si Leandro Leviste. Mabuti pa kay Leviste natin makita at mapanood yun. Because he can explain the provenance. Ano yung sinabi mo dyan? Wala la. Narinig ko po yung issue. Ganito, sabihin ko na din po. Kanina sabi mo, talagang ang nagtuturo o talagang si Bongbong Marcos. May ganun ka explain. Ngayon, pag kayo ipapakita na, si Leviste na lang po. Of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa kanya. Ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated Si Leviste naman, si Leviste. News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media, Ayan yung sabi, tanggalin ko. Ang sabi ni Leviste sa kanyang social media daw ho, mga kababayan, ay, sandali. Ito, yung post ni Leviste. Ayan. Ang sabi ni Leviste doon sa kanyang social media post ay, sa mga nagtatanong, kung totoo bang may hawak akong iba pang ebidensya, kaya pinakiusapan akong mag-abroad, maaari na lamang ninyong panoorin ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tinio at Egay Erice. Puta na. Nagturuan na. Ano na tong mga to? Yung mga DDSU siguro, kala mo mga bola ng basketball. Ganun. Sino pa paniniwalaan dito? Hindi. Sige, basta. Hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng tumiwalag sa DDS . Mapapahiya ako. Araw-araw nagpo-post ako. Duterte. Sige, hayaan mo na. Okay na yan. Sakyan na lang natin. Nagtuturuan. Hindi ako magbibigay ng bagong pahayag. Maaaring tingnan na lamang ito sa nakaraang post ko. Nangyari. Etong mga ginagawa nito, mga panggagago sa Pilipino. Halata na mga nag-iimbento lang ho. Kasi kung sa akin manggagaling yan, mga bossing, kung ako ang pagmumulan yan, at alam ko sa sarili ko na talagang totoo yung mga pinapakita ko. Sige, eto, babalandra ko agad sa inyo. I-explain ko. Ngayon mga nagtuturuan na lang.
mga kababayan. Pag ikaw DDS pa din, ewan ko na lang kung ano alaman ng utak mo sa mga nakikitang ganito. 'Di ba? Sabi ni John J. Jason, tapos na ang hearing ng Congress. Desisyon, wala nang impeachment. Si PBBM, thanks God. Correct. Kasi kung ang ibabalandra at ibabanat mo lang dyan, puro ganito ho, mga kababayan, wala yan. No? Wala ho yan. Malabong matuloy ho iyan. Biglang nagpasahan na ho, mga kababayan. At eto, umaasa sila. Umaasa sila, mga kababayan, mga boss chief amo sir, na kung magiging presidente daw po si BP Sara sa 2028, katapusan na daw po na, siguro katapusan na natin. Yun yung laging sinasabi at ipinapanakot to ng mga DDS No? Sasabihin, Mark Ramos, saan ka magtatago kapag ka naging presidente na si Sara Duterte? Bakit magtatago? Papapatay kami? Ganon. Ipapayari kami? Ganon. Sabi dito, kung sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si BP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. Like anong karir? No, yung mga kumalaban? Yung mga hindi kumampi sa inyo? Ganun ba? Nako. Sa umpisa pa lang, ibig mo sabihin ang aatupagin ng susunod na magiging presidente na si Sara Duterte ay ipapatay yung mga tao? Ipaubos yung mga kumakalaban sa kanila? Ganun ho ba? Di ba? Sabi ni Umanig na dapat focus tayo sa flood control. Magagalit sa inyo yung mga senador ninyo. Magagalit sa inyo yung mga senador ninyo, mga DDS. No? Hindi nyo nga maipaliwanag Yung flood control na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos Anak ng putik na. Eto, yung dalawang idol mo, si Leandro Lebiste at yung si Tinyo, nagtuturoan na keso daw po meron silang nakita o meron daw silang alam na na text message na palitan daw ho ng Pangulo at ni Bersamin. Wala namang maipakita. Ay nako. Anyway, mga kababayan, magpapaalam na ako, ha? Johnny Manuyag, shout out sa inyo. Sir Sunny Reyes, Chay Cher, Annalyn Ando, Kadin Perez, ganun ba katanga si PBBM para mag-iiwan ng ebidensyang text message? Hindi po. Ganun katanga ang mga Pilipino. Ganun po ang iniisip nila na katanga ang Pilipino. Akala nila lahat po DDS, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po.